Magandang gabi Pilipinas! Kasisimula pa lamang ng huling buwan ng taon, isang matinding hamon ang muling sumubok sa katatagan ng bawat isang Pilipino. Ito ay pananalasa ng Typhoon Ruby. Sa loob lamang ng halos isang linggo, hindi man nag-iwan ng malalaking pinsala sa Metro Manila ang nasabing bagyo, ay matinding hagupit naman ang pinaranas nito sa Visayas Region. Hagupit na sumariwa sa alaala ng mga Pilipinong naging biktima ng mga kalamidad ng kalikasan. Isang taon pa lamang ang nakakalipas. Ngunit sa kabila ng mga pinsalang iniwan ng bagyo sa Kabisayaan, masasabing tila mas naging handa pa rin ang bansa para kay Typhoon Ruby kumpara sa mga nakalipas na kalamidad. Pero paano nga ba nakatulong ang mas maagang anunsyo at paghahanda ukol sa pagdating ng nasabing bagyo? Iyan at marami pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Astrodes, kasama sina Veronica Baluyot Jimenez at Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng talakayan dito lamang sa Typhoon Ruby, a PTV Special Forum. Ilang araw pa lamang ang nakararaan, muli na naman sinubok ng isang kalamidad ang katatagan ng bawat Pilipino. Hindi pa man lubusang nakakabangon ang mga biktima ng Bagyong Yolanda noong nakaraang taon, panibagong sakuna ang muli nating naranasan sa pagdating ng Super Typhoon Hagupit o mas kilala sa tawag na Bagyong Ruby. Naitalang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo noong ika-4 ng Disyembre at unang naglandfall sa Dolores, Eastern Samar. Bahagya itong humina sa ikalawang landfall sa Katayngan, Masbate at noong ika-8 ng Disyembre naitala sa Torrijos, Marinduque ang ikatlong landfall nito. Sa Laia, Batangas naman ang naitalang ika-4 at sinundan pa ng landfall sa Lubang Island. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagkilos ng pamahalaan at maging ng mga iba't ibang sektor tulad ng mga pribadong korporasyon, simbahan, media at NGOs upang matulungan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga naging biktima ng Bagyong Ruby. Gaano nga ba kalaki ang pinsalang iniwan ng Bagyong Ruby? At ano-ano nga ba ang naging paghahanda ng gobyerno at maging ng mga Pilipino sa pagdating ng Bagyong Ruby? Muli, sama-sama nating himayin at tarakayin ang mainit na issue dito lamang sa Typhoon Ruby, a PTV Special Forum. Magandang gabi po muli sa lahat ng ating mga manonood. Magiging mainit ang ating usapin dahil pag-uusapan natin ngayon ang hagupit ng Bagyong Ruby. Aba, Nikki, at ang ating mga kababayan na nag-survive noong Yolanda, kumusta kaya sila dito sa Bagyong Ruby? Yung sistema at infrastruktura ay nag-improve pa ang ating bansa. At paano nga ba nakatulong itong maagang pag-anunsyo ng pag-asa dito sa lakas ng Bagyong Ruby? At paano sila naging sobrang accurate daw ngayong kanilang Oo. forecast. Ngayon, kaya kilalanin natin ating mga panauhin, Nikki. Sige, umpisahan natin sa ating kaliwa, no? We have on Siya our po. right, oo. Oo, siya po ang spokesperson ng Office of Civil Defense, Public Affairs Chief, Ma'am Mina Marasigan. At dito naman sa aking kanan, we have Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Kasama din po natin si Administrator Vicente Malano ng Pag-asa. And later on, we will be joined by Director Thelma o Telsa Biolena ng DSWD. That's right. Yes. Oo. Okay. Tanong natin kay Director Sana natin. Mahar. Sir, kakaiba ba itong Bagyong Ruby at bakit talagang parang tutok na tutok yung ating bansa dito sa bagyong ito? Well, ang sinasabi nila ay ngayong taon ito ang pinakamalakas na bagyo, no? At ito ay nabinbin. Parang ang asungot di ba? Kasi tagal pagkatapos niya dumaan sa Samar nabinbin dun sa may bandang Biliran, tapos
ito ay dahan-dahan na tumahak at nanatili dyan sa bandang Laia, San Juan, Batangas, bago ito tuluyang lumabas. At yung lakas nito, kakaiba in the sense na nung ito ay naglandfall sa Eastern Samar, sa May Dolores, ito ay hindi lang malakas na hangin ang dala. Bagamat humina ito, dati pinipredict natin na super typhoon, nung tumama, pagkalakas-lakas pa rin. At yung kanyang ikot, yung kanyang circulation, ay nagdala ng mga storm surge. At meron tayong mga lugar, katulad dun sa Northern Leyte, tsaka sa Western Samar, na ilang mga bahay ang tinupok. 200 bahay sa Babatngon, sa barangay na San Isidro, tsaka Malibago yata yun, at tsaka dito sa Daram, Zumaraga, Tarangnan, maraming mga lugar na natupok ng mga storm surge. At kung yun ang pagbabasihan natin ng kakaiba, ito ay kakaiba nga. Tanungin naman natin ang Pag-asa, no? Ito po bang ginawang yung joint forecast with the other countries nakatulong para maging mas accurate yung forecast nyo? Or would you say na dahil dito sa makabagong equipment nyo kung bakit napaka-accurate nyo ngayong Bagyong Ruby? Alam niyo, lahat po ng datos, lahat po ng output ng bawat Met centers ay ginagamit natin yan as input to our own forecast. Mayroon din po tayong sariling model na ginagamit po natin yung kanilang output as input to our model. Sa ngayon ay mayroon tayong 2 model na pinatatakbo para magkaroon tayo ng sariling forecast. Hindi natin sinasabi na hindi natin ginagamit yung kanila. Lahat yan ay, kasi sa World Meteorological Organization, sharing of data yan eh. So lahat po yan, ang kakaiba lang kasi, kung ano yung output ng model nila, ay yun na yun ang kanilang final kung ano yung ipapalabas. Sa atin, mayroon tayong human intervention na kung ano yung present na nakikita natin sa ating mga instrumento ay pinafactor in natin yon. Hindi lang po yon, kundi kasama na rin yung historical records. That's right. So, ganun yung pagkakaiba ng Pag-asa final output, final forecast, dun sa iba. May katanungan pa ako dyan, Nikki, pero bigyan muna tayong pagkakataon ng spokesperson ng NDRRMC. Mukhang tuwang-tuwa si Chairman Pama nitong mga huling araw. Anong kakaibang paghahanda ang ginawa ng NDRRMC para dito sa Typhoon Ruby? Okay, hindi naman siguro talaga kakaiba ang sasabihin natin, ano. Ang mahalaga dito kasi yung naging suporta ng ating mga kababayan sa panawagan natin ng evacuation. I think this time mas heightened na yung pag-intindi nila ng kahalagahan ng paghahanda. Yun ang unang-una na nakita natin, no? Dahil yung pagkakaroon din ng estratehiya sa pangunguna natin Undersecretary Alexander Pama, nagkaroon tayo nitong Pre-Disaster Risk Assessment Core Group. Yung bang ang koordinasyon ngayon ay hindi na po sa telepono lamang, sa email, no, naging talaga umuupo sila talaga together dahil ito yung pagpapakita natin sa ating mga kababayan na napakahalaga. No, nung initiative na ito na lahat ng mga leaders natin talaga umuupo para magkaroon tayo talaga ng ginagamit natin ang input nga po ng Pag-asa, yung mga dalubhasa natin dyan. At kasama din po at yung mga iba pang agencies na magiging involved kung sakaling sumalanta po sa atin, katulad ng isang bagyo, mahalaga po, ito yung nakita natin na maganda na sinimulan natin nung taon na ito na nakaranas tayo ng mga bagyo. Yung they sit down together, they discuss it all together, yung mga maaring, hindi lang yung ano yung mga mangyari, pero yung ano pa yung mga dapat natin i-undertake kapag nakaranas tayo ng isang kalamidad katulad ng bagyo. Okay. Tanungin ko naman either si Dr. Mahar o ang ating Pag-asa, no? Ito pong bagyong ito, kasi dumating siya, super typhoon. Tapos biglang humina. Unlike Yolanda na talagang malakas all the way until lumabas. Bakit po nangyari ito? Was it because of the prayers that talagang nagdasal tayo Rafael Carata eh? Oo. Siguro malaking influensya yung intervention ng Panginoon, dahil yung pong bagyo na yon ay na-influensyahan ng tinatawag nating hangin na nanggagaling sa Siberia. Yung hangin na nanggagaling sa Siberia, although sa panahong ito ay, di ba, taglamig, lumakas yun. Ngayon, yung dry and cold air na nanggagaling doon sa lugar na yon ay pumasok doon sa bagyo. Kaya humina yung
bagyo habang papalapit dito sa kalupaan hanggang sa lumabas po. Nick, I am all for prayers. I'm a prayerful man. Pero ang tanong ko kay Ginoong Lagmay, Sir, meron po ba tayong natutunan dito sa pangyari ito? Dahil yung Undoy, sinasabi, it's a 200-year flooding. Pero ito, apparently, after Yolanda, meron tayong threat of another big one. Meron ba tayong natutunan dito sa Ruby para ma-improve yung ating sistema or infrastruktura? Sa totoo lang, bawat dilubyo, bawat disaster, meron tayong pwedeng matutunan. Ano? At tuloy-tuloy yung learning process na yan. Hindi tayo titigil. Kasi ang ayaw natin ay kapag merong disaster, ay hindi natin aalamin yon, hindi natin pag-aaralan yon, at uulitin natin yung pagkakamali sa susunod na mga taon. At hindi naman nagtitigil yung mga pag-aaral. No? Pero ang isa sa mga nakita natin na bago ngayon sa sistema na to, yung PDRA, yung PIDRA nga, no? Ito ay hango na rin dun sa mga dati natin na pag-aralan na mga disasters na nangyari katulad ng Undoy, katulad ng Pepeng, ng Pedring, katulad ng Sendong, katulad dun sa Yolanda at saka sa Pablo. Lahat yan ay nilalagay na natin dun sa sistema natin ngayon na kapag nag-uusap-usap sa PIDRA ay yun ang mga aral na inilalagay natin. Ang isa sa mga pinakamagandang nangyari ngayon, ang diferensya ay meron din tayo mga nilalabas na mga mapa, kada barangay, at ito ay naibibigay doon sa mga local government units para kapag nagbigay ng tamang warning, no, ng tungkol doon sa weather, kasi hindi lang naman weather ang pinag-aaralan natin dito. Ang pinag-aaralan natin na dapat pinatuunan natin ng pansin, paano magagamit yung impormasyon na yon para maiwasan ang pagkamatay sa disaster. So ngayon meron tayong mga mapa. Kapag nagbigay ng warning ang gobyerno, kailangan matranslate ito sa tamang aksyon sa komunidad. No? At itong mga mapa na to ay nagsasabi sa kanila saan pwedeng lumikas na ligtas. Okay, may katanungan ang ating kasamang si Kirby Cristobal. Kirby? Alright, maraming salamat Nikki at Attorney Mark. Sa mga oras ito, makakasama rin natin ang ating mga studio students naman na bisita rin sa ating studio para magbigay din ng mga katanungan. Unahin ko na muna si Ricaline Perlas. Hello, good evening po. My question is for Ms. Dr. Mahar Lagmay. Last year, we experienced the wrath of Typhoon Yolanda. This year, we experienced Typhoon Ruby. Are we going to expect a lot of super typhoons in the near future? And can you tell us which are the provinces that will be the most affected of this super typhoon trend? Tinanong mo sa akin pero baka mas magandang tanungin. Pero sagutin ko rin tapos dadagdagan na lang ni Administrator Vic. No? Ang mga bagyo ay talaga naman tumatama dito sa bansa natin. In fact, sa Philippine Area of Responsibility, mahigit kumulang 20 ang pumapasok sa PAR. No? Tuwing tayo ay tuwing mga ganitong mga buwan ng July, August, September, minsan umaabot ng November. No? At nung pinag-aralan, tinignan namin yung lahat ng mga trucks na dumaan sa Pilipinas, na tumawid sa Pilipinas, simula 1951, mukhang ang pinakamaraming dinadaanan ay ang Luzon at saka ang Visayas. Mangilan-ngilan na tumatama sa Mindanao, pero tumatama pa rin. At itong mga bagyong ito, talagang parte na lang ng Pilipinas ito. No? We're in a tropical country at kaya nga tinatawag na tropical cyclones. At daanan talaga ang tropical country na Pilipinas ng mga bagyo. At kung tatanungin ako, hindi titigil ito, no? Sa mga susunod na taon hanggang siguro 1,000 taon mula ngayon. Okay, may daladag po yata si Sir Vic. Yung super typhoon, hindi lang nitong, baka pagkakaakala natin yung Yolanda lang ang super typhoon. Ano? Yung 2004, towards the end of 2004, kung natatandaan nyo yung baha dun sa may Dingalan, Aurora, ilang super typhoon ang nandun nun. Tapos yung 2006, towards the end of 2006 din, kasama yung Riming nun, yung sa Bicol. Tatlo in a span of 1 quarter, hindi ba? Tapos nitong last year, kasama na yung si Yolanda, 6 ang super typhoon na pumasok. Kasama si Odette doon. Mayroon pang isa na hindi tumama ng, hindi pumasok ng Philippine Area of Responsibility, pero napakalakas nun. Pwedeng pumasok yon. So sa buong Pilipinas, ay kung titingnan po natin, ay magmula dito sa may northern part ng Mindanao, hanggang doon sa
sa northernmost, ay vulnerable yan sa super typhoon o tropical cyclone, kung ano mang strength yan. Maaring, noon nga nakaraang 2 weeks ago, meron kaming workshop with Japanese partners. Ang sabi nung isang Hapon, for the next 50 years pa daw bago bumalik. Hindi ganun ang aking pananaw eh. Dahil kailan lang ba yung Yolanda? Kailan lang ba yung Riming? Hindi ba? Isang taon lang ang difference. So ngayon uli. So hindi sinasabi na after 50 years saka pabalik yon. Alright, maraming salamat po sa inyo, Sir Vic. Next question naman, manggagaling naman kay Faith Piños mula naman sa Trinity University of Asia. Faith? Magandang gabi po. Tanong ko po sa NDRMMC, gaano po ba katagal ang rehabilitasyon para sa mga biktima ng Ruby at lalong-lalo na dun sa mga na-Yolanda last year? Yung rehabilitation kasi maraming aspeto yung tinatakal natin dyan, hindi lang yung pang tao, no? Pagka yung victims ang pag-uusapan natin, ito na yung mga tinatawag natin na interventions, psychological interventions para sa mga biktima. Meron din tayong tinatawag na kailangan natin tugunan, ito yung sa pamamahay nila, yung pagbabalik sa normal ng mga komunidad. Hindi natin agaran, makikita to, minsan dito sa mga rehabilitation natin, meron tayong long-term na tinitignan na pagpaplano pa. Ang immediate din yung tinatawag natin early recovery, yun yung talagang tinitignan natin, matugunan natin 3 to 6 months, dapat na-establish na natin ulit na medyo normal na bumalik sa normal. Pero yung ang gusto nga natin, ang prinsipyo natin sa rehabilitasyon is build back better. So ang ano natin dyan is dapat mas mai-improve pa natin yung kabuhayan, nakasanayan na nila noon. Pas pagkatapos noon, better na yung mga bahay nila, mas maganda na ang struktura na ginamit, yung ating mga programa, no, tuloy-tuloy pa rin at magaganap at magagawa. Yung mga ano rin dito sa kanilang mga businesses, no, yung tuloy pa rin. So ito matagal pa rin ang proseso ng ating rehabilitasyon. Hindi lamang ito talaga tinitignan natin na from short term lang. Yung para naman sa Bagyong Yolanda, patuloy pa rin naman tayo nag-undertake ng mga measures para maibalik, no, sa yung normal yung kanilang pamumuhay at yung mga tahanan po nila talagang binibuild na natin na mas matibay na. Hindi na yung mga light materials na dati naanasahan natin na nagawa nila ilang taon. Gusto ko itanong kayo, Dr. Maharnik. Kasi nabanggit ni Sir Vic, paulit-ulit at babalik. Wala pong tigil yung super typhoon sa ating bansa. Pero if you look at the kind of crops that we plant, doon sa mga lugar na yon at yung ating mga pamamahay, naroon pa rin sa parehong lugar. Yung pagbabago natin doon sa mga bagay na yon. Kasi mararamdaman if the crops we plant can be devastated by a typhoon. Well, meron ba tayong effort towards changing that na para maging resilient naman sa mga super typhoon dahil given na nga po, Doc? May programa po ang DOST, no? Ang tawag dito ay Smart Agriculture. At base doon sa mga nakaraan na mga pag-ulan, mga bagyo, no? At syempre yung ulan, no? Dami ng ulan, nababasa yung mga palay, ganyan, nababaha. Pinag-aaralan yan, no? At meron pong programa na gagamitin ang mga forecast, no? Meron kasing tinatawag na short-term forecast ng ulan o kapanahon. Meron din yung monthly, meron din longer term, no? At yung mga forecast na yon, pwede natin gamitin para abisuhan yung mga magsasaka kung ano ang pwedeng itanim kasi merong kaalaman ng mga ating mga agriculturists na kapag ganito ang dami ng ulan, ganito ang karami ng tubig, ito ang dapat mong itanim. So pagmamagitan ng mga forecast, mas nalalaman ni Administrator Vic Malano na kapag nagawa natin itong mga forecast na to through that Smart Agriculture Program, pwede nating abisuhan. Meron na po bang nag-implement nito, Doc? Meron na po bang sumunod? Kakaumpisa pa lang noon. Kakaumpisa pa lang noon at nag-i-invest. Hindi ko ayokong isipin na parang cost natin ito. It's an investment for our future, no, for our productivity. Okay. Marami pa po tayong katanungan pero ilan po munang paalala. Magbabalik po ang PTV Special Forum. At
nagbabalik po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan pa rin po natin ang Typhoon Ruby at ang ating mga dapat matutunan Yes. sa experience na ito. Ito gusto kong malaman, no? Nagbabasa ako ng dyaryo. Sabi ng Philippine Red Cross, yung patay daw 21, death toll. Sabi naman ng NDRRMC, hindi, siyam Walo. lang. Siyam. Umabot na ng siyam, dati walo. So gusto ko malaman, bakit nagkakaiba yung figures ng death toll? Tanungin natin si Miss Mina Marasigan, bakit po ba ganon? Yung para doon sa report ng NDRMC, meron tayong sinusunod na protocols, no, at saka proseso kung paano natin dinideclare na yon at isinasama sa ating official report dito sa National Council. Unang-una yan, meron tayong mga nakukuhang reports on the ground. Ito yung mga galing sa local health officers or sa local government units na nagbabalita sila na may mga namatay, no, dahil sa isang kalamidad. Pero bukod doon, pag binigyan na sa atin ng report doon, meron tayong tinatawag na verification o meron talaga bang report tayo na receive, ito ba yung binigay niya na report. Tapos ang gagawin na i-confirm nila sa atin na meron sila na binigay na report, may body count ito. Ang validation process po kasi ang sinasabi din ay sinisiguro na natin yung mga impormasyon na kasama ng report na iyon. Ito bang taong ito na naitala natin, residente ba yan ng ganyang area? Baka naman ito ay nakuha sa area na yan, sa ibang naman lugar siya nakatira. O baka naman ano ba ang cause of death nito? Ito ba related dun sa naranasan nating kalamidad? O baka naman natural causes ito o iba pa ang dahilan? Ang mahalaga dito kasi po na nilalabas natin sa National Council na report is yung accuracy ng report natin. Dahil kapag nagtatala tayo talaga dito sa atin na report sa ating National Council, yun po yung sinusiguro natin dahil para po kapag katapos noon sa mga karampatang tulong maibibigay natin sa mga nasalanta ng katulad ng isang bagyo, yun tama po at para sa mga nararapat pong tao. Pero may follow-up lang ako. Kasi, for example, may isang tao na nabaril. Pero nabaril siya dahil pumapasok siya sa isang bahay at yung may-ari ng bahay, kasagsagan ng bagyo, binaril siya dahil sa takot na baka ilulut yung bahay niya. Yung ba, do you consider that part of itong typhoon related? Yan po yung isa sa mga pinag-uusapan nga po namin ngayon dahil nga po nagkaroon na nga po tayo ng usap-usapan at fina-finalize na rin po natin yung ating policy para po sa management of the dead and missing. Ang makalagan po dyan is yung, ito ba, yun po ba yung sinasabi natin? Kasi ang ano nga po, ang pagtatalo nga po ngayon, kung ano po talaga yung related. Kung kunyari po, katulad po ng mga napalitaan nyo ng mga ito nakaraang araw, meron daw po mga pre-existing conditions. So ito po yung mga talaga ngayon na mas didetalye pa natin ngayon sa ating polisiya para mas maging malinaw po kung ilan po talaga ang mga tao na itatala natin po na dahil po sa isang kalamidad. Sa akin, okay lang siguro yung pag-understate ng figures, basta hindi mo ipapaint na mas efficient ka naman, na yung you overstate naman your effort. Kasi kung ganon, hindi ka mag-i-improve. Anong tingin mo doon, Dr. Mar? Yung sa akin, importante talaga dito yung accuracy din 'di ba? Bagamat alam na natin, minsan ganyan, may proseso kasi na Ang gusto ko lang maidagdag dito ay alam niyo sa ibang bansa, no? Merong mga kaso na ginagamit yung panahon para pumatay. At halimbawa, tiyempuhan mo na ito ay gagawa ka ng murder, na kalagim-lagim na pangyayari na gagawin na iniintensyon mo, no? Babalakin mo na papanahon mo doon sa bagyo. At yun ay tatapong mo kunyari sa ilog. Mabibilang na lang yun at ligtas ka na doon sa ginawa mong krimen. Yung mga ganyan, importanteng nakikita yan ng mga tao dahil maraming mga masasama din na loob na gustong gamitin ang sama ng panahon para gumawa ng karumal-dumal na mga gawain. Ayun, okay. Ngayon, I'd like to ask, pag-asa, meron pa pong darating na isa o dalawang bagyo bago matapos ang taon. Gaano ba kalakas itong mga bagyong to? Ang sinusunod po natin yung statistics, Ang sa isang taon, mayroon tayong average na 20 or 21. So kung titingnan natin, naka-18 tayo. So meron tayong dalawa. Meron tayong dalawa para ma-satisfy yung 20 per year. Ang lakas ng bagyo ay malalakas yung bagyo pagka ganitong panahon. Kaya lang nababawasan nga, sabi ko nga kanina, kung mag-intensify yung hangin na amihan na nagagaling doon sa Siberia.
yung kaninang pinag-uusapan natin, yung saan ba i-attribute yung patay. Naalala ko yung baha doon sa Australia noon eh. Dahil long-standing yung baha, tapos hindi mababayaran yung kanyang utang doon sa bahay, may mga nagpapakamatay. Ano ba yun? Saan ba natin i-attribute? Kasi araw-araw meron talagang namamatay. Kaya ngayon nabanggit ko, okay lang yung inaccuracy sa figures, basta hindi natin na-overstate yung ating effort kasi yun yung basihan ng efficiency talaga. Pero meron tayong kararating lang, Nick. Yes. Ang DSWD representative, si Director Telsa Violena. Magandang gabi po sa inyo. And welcome. Tanungin ko lang po, no, kahit na hindi pa mainit-init yung upuan nyo, tatanungin ko na kayo kasi nagkakaroon din nga ng kontrobersya. Doon daw sa may mga lugar na kagaya sa Leyte, hindi daw nakakarating yung relief goods sa kanila o merong mga bigas na nabasa kaya hindi na nila maipamigay. Tama po ba yun? Ang ating pong kalihim, siya po ang nangangasiwa ngayon ng pagre-repack ng mga goods pong ganoon sa Cebu. At ang Cebu pong ganoon ay Cebu po hub. The main hub now is in Cebu City. And Cebu City is responsible for supplying the requirements pong ganoon ng ating mga Eastern Visayas. Bukod po doon ay mayroon po sarili tayo ding hub located pong ganoon sa Tacloban City. So, ibigay lang po sa amin kung saan pong mga bayan doon sa Leyte ang hindi nakakarating. Kasi I'm sure kung ganyan, mayroon po tayong mga repack goods doon. In fact ho, nung first day pa lang, pinangunahan po ng ating local DSWD yung pamamalahala po ng distribution pong ganoon ng relief goods doon. Mismo pong ganoon sa Tacloban. So I'm very sure kung ganoon na kung meron pong mga lugar na hindi pa ho narating, ay ipaalam po ganoon kaagad sa amin. Follow up lang po ako, no? Kasi I understand na napakalaking lugar itong napinsala ng bagyo. Sapat po ba yung mga tauhan nyo para mag-distribute sa ganung karami katao? At saka yung po bang sistema nyo in distribution, naayos nyo na matapos na makakuha ng mga learnings from Yolanda? Okay. Ang karagdagan pong scheme ng aming distribution ngayon ay ang aming pong mga regional offices, sila pong ganoon ang nag-purchase. Local purchase po ito ng mga goods. At doon po sa mga ibang bayan ay sila pong ganoon. Dinistribute po nila itong mga binili nilang mga relief goods at ang mga local government pong ganoon ang nagre-repack. So, para kung ganyan, maipalapit doon sa mga tao. Second, in areas where there are not possible na mag-repack ang local government, pinangingasiwaan po din iyon doon sa aming Tacloban City. DSWD regional offices pong ganoon ay meron din pong naitayo doon ng mga different hubs para kung ganyan matugunan doon sa ibang bayan. Bali muna natin, Nick, kay Kirby at ating mga kasama sa audience. Alright, maraming salamat sa iyo, Attorney Mark at Miss Nikki. Sa mga oras na ito, may katanungan pa galing sa New Era University si Jamaica Bongalos. Magandang gabi po. Tanong ko po para sa Pag-asa. Naging accurate po yung Pag-asa sa Typhoon Ruby. Gaano po katotoo na maliban sa technology ay gumagamit din po tayo ng human instinct para malaman yung direksyon ng bagyo? Yung kaya nga yung sinasabi natin kanina na lahat ng datos, hindi lang yung galing sa output ng model. Pinapasok natin yung lahat ng information from our different instruments na ginagamit. Isa yung radar, tsaka yung ating mga land-based na mga istasyon sa yung kumukuha ng different parameters ng weather, yung temperature, pressure, lahat yan na ginagamit. Meron na tayong 1,400 na istasyon para kumuha ng different weather parameters. Yun yung mga bagong ini-input natin para mabago yung ating, para magkaroon tayo ng final forecast. Alright, maraming salamat sa inyo, Sir Big. Ako naman, Attorney Mark at Miss Nikki, may katanungan kay Miss Mina. Miss Mina, ano po yung coordination na ginawa ngayon ng national government para po mas mabilis natin maabot yung mga nasalanta ng bagyo? Unlike po nung bagyong Yolanda, bukod po sa nawalan ng communication, hirap po tayong makapasok doon sa mga areas na hindi po kagad natin matuntun kung ilan po yung mga naapektuhan.
Una-una, dito sa ating Operations Center na NDRMC ay nandun na ang ating response cluster. Yung response cluster sa pamumuno ng ating Department of Social Welfare and Development, nagkaroon po tayo ng direktang link na dito sa ating mga local na social workers. At bukod doon, yung ating League of Municipalities, League of Cities, yung mga liga po dito sa ating bansa ay nakaupo na rin kasama natin sa council sa kasagsagan po nitong Bagyong Ruby. Kaya na maagaran po na naging coordinated yung efforts natin sa baba na kapag nagkakaroon tayo ng mga katanungan sa mga local areas o mga ibang communities, yung mismo sa mga miyembro ng liga, tinatawagan direkta na ang mga mayors at mga iba pang mga local leaders nila para masiguro lang po na kung meron tulong o meron pang kaibang assistance, ay nakarating na sa kanilang mga lugar. Nabanggit yung local government, pero yes, merong gusto idadag si Ma'am. Meron ako ditong tala tungkol dun sa Leyte natin. Ano yung mga goods na ibinigay na natin ganoon sa kanila. Sa Leyte Tacloban, nakapag-augment tayong ganoon ng family food packs na 21,998. Kasama din po dito ang mga bottled water natin. Meron din po tayong 50 kilos rice na more or less, mga 15 po ito. Sa Leyte, meron din po and also sa Biliran, nag-augment na po tayo doon. Southern Leyte, 338 sacks po ito at equivalent to, meron din po tayong ganyan, 2,500 food packs. Nakalista din po dito ang Eastern Samar, Northern Samar, and also Eastern Samar. Ito pong ganoon ay katibayan po ng may naipamigay na po tayo doon. At yung mga non-food items, I think po ang pinaka-latest pong ganoon sa amin, yun pong ganoon ang itatransport para naman po doon sa part ng Borongan Samar. So kung ano po yung mga areas talaga na hindi pa ho nabibigyan ng tulong, ay sabihin lang po sa amin para maidagdag po namin dito sa aming listahan. Okay. Nabanggit yung LGU, Nick. Gusto ko itanong kay Dr. Lagmay. Sir, itong LGU response in Metro Manila, talaga preemptive yung kanilang decisions at napansin ng mga magulang na yung suspension ng klase ay naging maagap. Pero nga, wala pang ulan, suspended na, pwede pa naman pumasok. We were already calculating the speed at alam na natin kung anong araw darating, anong oras darating. Yung pag-calibrate natin nung pagiging preemptive naman ng decisions natin in a way na hindi ma-hamper yung pag-aaral at hindi ma-hamper yung ating mga trial sa korte o yung trabaho ng gobyerno, examination. O paano natin gagawin yon? Because it's good to act parang defensively and early, but we might also be wasting some opportunities doing at the extreme. Actually, napakagandang talakayan yan, pero ang nakikita lang namin kasi, halimbawa, meron tayong isang malakas na bagyo. Yung Ruby naman, hindi naman natin maikakaila na nung bago ito pumasok talaga, na bago mag-landfall ay super typhoon ang pero nagbago-bago siya, di ba? Hanggang ito ay humina. At tama lang na ang preparasyon. Gawin na lang natin example ang Glenda. Ang Glenda, tuloy-tuloy yan, tahak niyan at alam natin yung one day before, araw pa, sikat ng araw, suspendido klase. At nagrereklamo ang mga tao, bakit ganon? Na bakit isang araw, wala naman, suspendido na. Sa totoo lang, kapag meron tayo kunyari na Glenda, natutupukin pa, gigibain yung mga bubong, tapos paliliparin yung mga bubong, at yung mga puno ay magtutumbahan. Sa totoo lang, it takes a day or more to prepare or to brace for a typhoon. No? At kung wala pa, ang prediction naman sinasabi na darating din yan. At kung natukoy yung lugar ninyo na darating yan, kailangan talaga ng preparasyon. At yung preparasyon na yon ay hindi dapat ginagawa ilang oras o habang humahagupit ang bagyo, kung hindi dapat ginagawa isang araw o kung pwede, mahigit. At wag mamasamain na ginakinakan sila kasi yun po yung essence. No? Kailangan natin ng preparasyon. Kasi pag hindi tayo nag-prepare, baka tayo ay maipit dun sa masikip na pangitain na tayo ay pwede nang mamatay. Okay. Tanungin ko naman yung NDRRMC. Sabi nga po nila, this is the biggest peacetime evacuation, yung number of people evacuated ever. Pero yung pong ibang nag-evacuate, dun sila sa kuweba nagpunta. Ito po ba safe? At saka anong nangyari dun sa mga nag-evacuate sa mga kuweba? Yung mga pupunta po sa kuweba, kasi ito po yung nakita nila na
pinaka-accessible at pinaka-malapit na lugar na mapupunta sila sa mas mataas na lugar. Ang iniwasan kasi nga nila dito ay yung hagupit ng storm surge at saka yung kung saan magbabaha. Ano? So yun ang agaran na nakita nila. Ang delikado lang naman kasi dito kapag meron na tayong mga patuloy na pag-ulan yung rain-induced landslide na maaari pong mangyari. Pero ito naman po ay minamapa po nito katulad po na nabanggit sa atin ni Dr. Mahar Lagmay. Ito po mga mapa naman po ay binibigay natin sa barangay at pinapaliwanag po sa kanila kung ano pong ibig sabihin nito. At ito po mga tinutukoy nila ay mas ligtas pa rin po na lugar kumpara po kung mananatili po sila sa kanilang mga tahanan. Speaking of shelters, Nick, nabasa ko, Director Telsa, na ilan sa ating mga temporary shelters sa Tacloban area ay nasira daw nitong bagyong si Ruby. Ano po ang katotohanan dito sa balitang ito at ano po ang plano ng ating gobyerno? Ngayon po ay nagbigay na ng kautusan ng ating kalihim na makipag-ugnayan na kami doon sa International Office for Migration kasi po under the UN cluster ay sila pong ganoon ang kagyat na tumutulong sa atin magbigay pong ganoon ng mga tent na pasamantalang gagamitin nila and at the same time pong ganoon yung mga transitional shelters or bank houses. So may katotohanan dahil nga yung mga iba sa mga nasalanta ng Typhoon Yolanda ay nandoon pa rin ganoon sa tent. So yun po ngayon yung kagyat na kautusan. In fact, pong ganoon ay kautusan kanina ni Secretary ay nakagawa na kami ganoon ng liham dahil patuloy naman ho engagement namin with the International Office for Migration. Kung sa pagkakaalam nyo, ma'am, tanong ko lang, Nick, iniimbestigahan ba natin yung mga kontraktor, halimbawa, na gumawa ng mga temporary shelter na yon dahil ang ating dapat i-expect sa kanila na if you built this after Yolanda, it would be resilient enough to withstand a Ruby. That's a little bit, parang hindi naman ganun katindi kumpara sa Yolanda. Okay. Yung tumulong po sa atin ay ang Department of Public Works and Highways. So sila pong ganoon ang mayroong mandato na kung kinakailangan pong ganyaan na magkaroon ng investigasyon para tignan ho yung integrity ng mga bank houses or temporary shelter na kanilang kinonstruct. And then I think DPWH would do that. Ito din ay nagsimula na nung event sa Yolanda pa na alam naman natin si Secretary Ping Lacson was also, yung initiative niya rin na tignan talaga kung yung mga ginawang unang mga bank houses, ito ay ano yung mga dapat baguhin at kung sila bang ganon ay sumusunod doon sa mga local standards natin. Okay, tanungin ko naman si Dr. Mahar, noong pong nagkaroon ng storm surge this time around din, pero not to the magnitude ng Yolanda. Pero dito nga sa Babatngon, Leyte, maraming mga bahay ang nasira dahil daw sa storm surge, 4 meters ang taas. Paano niyo po ba masasabi ngayon, do you have some equipment that can say na kapag may paparating na bagyo, dito sa mga areas na ito, mangyayari yung mga mga storm surges na ito? Actually, hindi lang po ngayon yun. In fact, ang Pag-asa at saka yung Project NOAA po, bago po magkaroon ng Yolanda, ay 2 days in advance, tinukoy na po yung mga lugar katulad ng Municipality of Hernani, dyan sa Giwan, dyan sa Tacloban, dyan sa Ormoc, na bukod doon sa pagtukoy ng lugar, pati yung taas ng storm surge. No? Pero ang nagkulang po noon, nung bago mag-Yolanda, ay yung mapa. No? Yung mapa na magsasabi sa kanila na kung itong lugar na ito ay pwede magkaroon ng storm surge, pagbabasihan nila ng aksyon kung hanggang ganong kalayo sila. Kasi kahit naintindihan nila kung ano ang storm surge, kung hindi nila alam kung hanggang saan, dahil sa mapa ay hindi napagbabasihan, ganong kalayo ka ba tatakbo? 100 meters ba? 500 meters ba? 1 kilometro ba? Yung mga storm surge ng Yolanda ay pumasok hanggang 2 kilometro. Kaya importante ang mapa. Yung mapa na detalyado na magsasabi sa kanila kapag may warning na kaya naman natin gawin. Na warning na dito sila lulugar para ligtas sila. At itong nangyari ngayon, sa loob na 1 taon mula nung Yolanda, ay nagawa na po ang 54 out of the 64 coastal provinces para sa mga ganitong klaseng detalyadong mapa na ginagawa po sa pagtutulungan ng isang proyekto sa DOST. Ang namumuno po ay ang Pag-asa. Narinig ko nga yan, Nick, na meron nga silang flood drill sa Cagayan de Oro ngayong araw na ito. Pero gusto ko itanong kay Sir Vic, ito kwentuhan ng aking mga barbero, Sir Vic. Sabi nila, naku, napaka-accurate ng Pag-asa, papirate na naman ng ibang bansa yung ating mga eksperto dyan. At syempre,
naging institutional na ba itong skill na ito, itong knowledge na ito, sir, o dependent on the forecaster or the current crop of employees that you have in your organization? Sa ngayon kasi meron tayong continuous training. Yung pag-alis ng taga-Pag-asa ay kung minsan hindi naman talaga natin mapigilan dahil para bang nape-pressure siya, tatanggipan ko ba hindi. Unang-una kasi ang taga-Pag-asa pressure niyan kung bakit 20 na bagyo sa isang taon. Siya yung magtatrabaho para dyan sa 20 bagyo na yan. Sa ibang bansa, walang bagyo. Mas malaki pa yung sweldo. Oo. Okay. Diba, meron naman silang yung hurricane, tsaka, pero pagpapatuloy po natin itong... Magandang bagay yun na medyo malungkot din, ano? Oo, pagpapatuloy po natin itong mainit na talakayan. Huwag po kayo aalis. Magbabalik po ang PTV Forum. Sa galing, sa sipag at sa pagtutulungan ay na maganda resulta ng ating preparasyon for Ruby. Yes, oo. Kaya nga ito, gusto ko lang tanungin, kasi ang nagiging problema lagi kapag nagkaka-typhoon tayo ng ganito kalakas, yung communication system. So, tanungin ko lang yung NDRRMC, ano po ba yung inyong ginagawa para itong mga areas na alam natin tatamaan ng bagyo, maaaring ma-isolate, no? Na merong constant communication sa kanila. Yung Kasi sistema pag nawala maayos yung cell na. site, Wala na, oo. Sa katunayan nga, ito sa Bagyong Ruby, nakapagdala nga tayo sa mga areas sa some parts of Leyte and Eastern Samar na nawalan ng mga cellphone signals sa kasagsagan pa man din ng bagyo. Pero ang mahalaga dito, hindi naman tayo nagre-rely lamang sa iisang paraan ng pangkomunikasyon. Meron tayong katulad ng isa, no, sa learning na rin natin yan sa Bagyong Yolanda, nagkaroon na tayo ng mga satellite phones. Itong satellite phones, masasabi namin katulad dito po sa Office of Civil Defense, nakapagbigay po tayo ng satellite phones sa ating mga regional directors. Meron din po tayo dito sa ibang mga areas. Ang ginagawa naman natin ay yung nagtatayo tayo ng mga radio-based naman na komunikasyon. So yung natin is yung redundancy of communication nga na napakahalaga na kung hindi man mag-fail man ng isa, yung iba naman po ay maaari pa rin gumana. Director Celsa, noong Yolanda, marami tayong natanggap na pledge ng suporta mula sa ibang bansa. Pero base daw sa ating records, konti lang ang dumaan sa gobyerno o aktual na natanggap. Para naman dito sa panahon ng Ruby, meron naman tayong nababasang, meron na namang pledges. Pero anong dapat nating isipin sa mga panahong ito? Kung meron ng mga tumatama, dapat ba tayong umasa sa kanila o kanya-kanya tayong paghahanda? O Pilipino, mag-aalaga sa Pilipino? Una-una po ang ating NDRIMC Council ang nagmumungkahi sa Presidente kung kinakailangan bang mag-declare na tayo ng state of calamity and also call for international assistance. So at the moment po ay ang recommendation po ng NDRIMC Council ay hindi kinakailangang mag-call for international humanitarian assistance at kaya po natin sa kasalukuyan tugunan yung ating mga pangangailangan. So bago tayo magtapos, nais ko lang bigyan ng kudos itong lahat ng ating mga government Palakpakan agencies natin ang ating mga- Pag-asa, no? Dahil sa kanila, yung death toll natin hindi umabot ng libo-libo, naging handa tayo lahat sa evacuation. That's right. Kaya hingan na natin sila ng kanilang panghuling mensahe para sa ating lahat ngayong gabi. Unahin po natin mula sa NDRRMC, siya po ang spokesperson, Ma'am Mina Marasigan. Okay, napakaganda talaga na bibigyan tayo ng pagkakataon para magbigay ng paalala sa ating mga kababayan. Yun naman ang lagi natin in-stress na napakahalaga na bawat isa, bawat pamilya ay naghahanda tayo. Nakita naman natin para dito sa Typhoon Ruby, maraming tao na yung iba nga wala pang ang warning ang ating lokal na pamahalaan, nagbigay pala na babala ang pag-asa, may low pressure area, maaari maging isang malaking bagyo. Maraming pamilya na ang nagkusa na lumikas at napakahalaga po nito. Tandaan po natin na itong paghahanda nito ay para sa kaligtasan po natin at kaligtasan po ng ating mga pamilya. Mula naman sa DSWD, Director Celsa Biolena. Mahalaga po dito ang ginagampanan ng ating local government unit kasi sila pong ganoon ang ating frontline at ang DSWD kung sila pong ganoon ay handa
sa pagtulong, handa din naman po kami ganoon sa pagnagdag ng kanilang mga pangangailangan. At ang learning din ay yung aming buong NDRIMC Council, ang DSWD bilang head po ng response cluster ay handa po tayong ganyan na tumulong bilang mga pangunahing ahensya para tugunan po ang lahat mga bagay na ito. At syempre po yung kahalagahan din ng mga volunteers natin, marami pong ganyan ang nag-respond doon sa panawagan natin sa mga volunteers, lalo na pong ganoon sa Cebu and even in Metro Manila, na hanggang sa ngayon po ay katulong natin sila para ho sa pagre-repack ng mga goods na ito, katulong po ang ating mga military personnel. At mula naman sa hanay ng mga magigiting at talentadong forecasters ng Pag-asa, Administrator Vicente Malano. Sa atin, pag nagbigay po tayo ng warning, signal, huwag tayong magreklamo bakit wala pang hangin ay mayroon na kayong signal. Number one, intindihin or understand lang po natin kung ano yung meaning ng binibigay nating signal, ano meaning ng information na binibigay natin. Pag signal number one kasi, hindi kami nagbibigay ng signal na nandoon na yung panganib. Bago magkaroon ng panganib, mayroon tayong, for signal number 1, mayroon tayong 36 hours. For signal number 2, mayroon tayong 24. For signal number 3, mayroon tayong 18. Tsaka for signal number 4, mayroon tayong 12 hours bago mangyari. So kung hindi mangyari within 36 hours, ibig sabihin bumagal yung bagyo. Yun lang po yung sana intindihin kung ano yung impact, kung ano yung meaning ng ating information na binibigay. At siguro pasalamat ako sa pagkakataong ito. Pasalamatan ko ay mga kasamahan namin doon sa mga ginawa nila nitong nakaraang pagdaan ng bagyong si Ruby. Okay. Galing. Mula naman sa Project NOAA ng DOST, ang Executive Director nito si Dr. Mahar Lagmay. Maganda po ang resulta ng ating pakikipagbakbakan kay Ruby. Pero hindi po ito ang huli nating laban dahil marami pa pong bagyo na ating dapat labanan. At importante po na gagawin natin ang lahat ng pinakamakakaya natin. Ang Pag-asa, gagawin din po ang serbisyo nila ay siksik, liglig sa talagang pagmamahal sa bayan. No? At hirap sila na gawin yung mga kanilang ginagawa. Pero kung ano man ang siyensya at teknolohiya na gagamitin ng ating mga ahensya, ito po ay magiging baliwala kung hindi natin yayakapin ang mga abiso at siyensya at teknolohiya na ginagamit ng ating mga ahensya. Kaya importante po sa paglaban sa mga bagyo, sa mga dilubyo, tayo po ay nagtutulong-tulungan, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ng NDRRMC at mga iba pong ahensya, ang mga LGU. At kung sa ganung paraan tayo ay magtutulong-tulungan, gagawin nating maganda ang preparasyon natin, ay mas magiging maganda pa ang resulta. At sa susunod na mga labanan sa bagyo at mga dilubyo, ito po ay kailangan natin pinaghahandaan. Para sa ating mga kababayang muling nakasaksi at naging biktima ng hagupit ng Bagyong Ruby, makakaasa po kayong nasa inyong likuran ang suporta ng buong bansa sa bawat hakbang ng pagbangon na inyong tatahakin. Ating pong tandaan na ang hamong ito ay ating maaalpasan kung tayo ay sama-sama. Malaki po ang papel na ginampanan ng maagang impormasyon mula sa kinauukulan bilang paghahanda sa pagpasok ni Typhoon Ruby sa ating bansa. Nagpapasalamat po ang lahat sa mga aksyong ginawa ng local at national government para sa seguridad at kaligtasan ng bawat isang Pilipino. Saludo po kami sa inyo. Ang mga kalamidad na sumusubok sa ating katatagan gaya ng Typhoon Ruby ay hindi nararapat na ituring bilang katapusan ng mga pangarap. Bagkus, magsilbi po sana itong paalala na sa bawat bagyong darating ay naghihintay ang isang bagong umaga. Ako po si Attorney Mark Castrodes, kasama sina Veronica Baluyot Jimenez at Kirby Cristobal. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa aming talakayin ang mainit na isyong ito. Ito po ang Typhoon Ruby, a PTV Special Forum.